Sa pagbisita ko sa isang recreational facility sa Oriental Mindoro, payapa mang namumuhay ang mga hayop sa likod ng mga rehas ng kanilang kulungan, kapansin-pansin na may iniindang sakit ang ilan sa mga hayop doon. Kaya naman aking susuriin ang kalagayan ng unggoy, tigre, at ibon. Bali ito, bali. Sa unang tingin ay may pagka-agresibo. Madalas niyang ipinapakita ang kanyang mga ngipin na para bang handang umatake anumang oras. Bagamat nakakaakyat pa rin sa mga rehas na kanyang kulungan, may iniindang sakit sa kanyang kaliwang kamay ang unggoy. Isinorender daw ito ng mga opisyal ng Kalapan. Dati raw itong alaga ng isang residente sa Kalapan. Nang lumabas ang kanyang wild instinct, nakatakas raw ang unggoy at nangangagat raw ng mga bata. So yung unggoy dito na dinala sa kanila, tinalian kasi ng mali for a few days. Ngayon, hindi niya magalaw yung wrist niya. Mamaga. Ngayon, hindi masyadong magamit. Kaya, uhulihin natin, tignan natin, checkin natin yung kanyang kamay. Ako lang. Okay, wait. Okay. Tapos hawak dito isa. Ay, bitawan na natin ito. Okay. Relax. Relax ka, baby. Okay. Diba? Ito. Hindi ka rin. So, ito yung dati niyang sugat. Dito daw siya tinalian. Yung dumating sa'yo dito, Nandito to sa buko. Dito. kanina kasi, yung observe ko sa kanya, pag gumahawak siya, parang medyo limp yung kaliwang kamay eh. And then, hindi na naman pala namamaga. Kasi otherwise, iyakin sa sakit eh. Kung may bali ito, you will feel crepitations o kung merong misalignment ng bone, makikita mo agad. Pero ito hindi naman. Talaga siguro magalang, parang bugbog pa lang, no? Wala rin namang sugat sa kamay. But this is good, no? Rest lang talaga ang kailangan nito. Wala naman din tayong sugat na kailangan gamutin or tahiin. Karaniwang mga dating alaga ang mga hayop na dinadala sa rescue center. Marami sa kanila, pinababayaan na kapag nagiging agresibo na o hindi na nila kayang alagaan. Pagkapanganak ng isang hayop, makikita na sila ay maamo at nakakatuwang alagaan. Subalit habang tumatanda, lumalabas ang kanilang mga wild instincts. Dahil ito ang kanilang paraan para protektahan ang kanilang sarili. Very important lang na kung sakaling may magre-restrain ng mga monkeys kagaya nito, huwag nyo dito itali. Hawakan nyo lang dito sa likod, dito sa dalawang kamay sa braso. Dito nyo handle at sa paa, you're able to secure the monkey. Huwag po natin itatali, lalo na yung mga rubber bands or kawad or yung mga nylon for extended periods of time. Kasi talagang the long na mas masikip, nagkakaroon ng constrict yan eh. Tapos yung blood supply nawawala, pwede ma-amputate yung kanyang kamay. Mas buti na lang ito, hindi pa. Binigyan ko rin ng bitamina ang unggoy upang makatulong sa panumbalik ng kanyang lakas. Okay. Yun. Mas takot siya, nag-i-intimidate lang siya kapag may ibang tao. It will try to intimidate you by, provoking you or mapapakita ang ngipin niya. Kapag nako-corner na siya. But in fact, yung kanina, tatlo tayo, alam niya wala siyang laban eh. So, tumigil na lang at nagpadakot na lang sa atin. But do not do that if you're alone kasi pwede kang makagat. And yung bite, nakita yung mga pangil na yun, no? Pwede yan makasugat sa inyo. This is a lot better enclosure than dun sa puno na nakatali yung bewang. Si Carlota, ang 12 taon na tigre, kwento ng mga nag-aalaga sa kanya, dito na raw sa pasilidad na ito pinanganak. Binili raw ng dating tagapangalaga ng facility ang kanyang mga magulang.
Maamo at tila ba sanay makisalamuha sa mga tao itong si Carlota. Sa wild, ang mga tigre ay kilala sa kanilang lakas at pagiging teritorial. Ang ganitong behavior ay nagmula sa kanilang katangian bilang isang mahusay na predator. Ang mga tigre ay nanganganib na maglaho sa mundo. Isinangguni rin nila yung isang grass owl sa akin. Kaya naman naisipan kong suriin rin ang kalagayan ng ibon. Oh, hindi niya maimulat yung mata. Oh, bulag na pala ito. Sobrang payat na ito. This bird is sick really. Pipiglas to eh, tsaka ang gaan. Sobra. Malipis po siya. Sobrang nipis na halos oh. Tingnan mo dito. Very stiff na. Sayo na rin kumain kanyo. Kung titignan mo lang siya ganyan, hindi mo makikita na payat siya. No, but when you palpate the chest, you will see na talagang yung kale bone na lang yung very prominent. At wala na masyadong mass yung kanyang muscles dito sa chest niya, sa dibdib niya. So this hasn't been eating for a while, emaciated, very weak. Kaya makikita mo na kaganyan, very frail din ang itsura niya. Bukod sa nakakaawang kondisyon ng grass owl na ito, Kita mo yung kanyang pinaka-skin. Talagang kulubot na. This is an old bird already. In the twilight years, sa wild, hindi na ito mabubuhay. Kukuhanin ito ng either other predators like bayawak or other birds na would hunt it. But since na-recover siya, dinala siya dito sa rescue center na andito ngayon siya sa cage. dahil na rin sa sensitibong kondisyon ng ibon at katandaan nito, minabuti ng aming grupo at ng mga tagapangalaga ng facility na ibalik na lamang ito sa kanyang kulungan. Matapos ang ilang araw ng mabisita namin ng mga ibon, nireport sa amin ng grupo nila Leo na namatay na ito. Sa likod ng bawat kwento ng mga hayop sa rescue center ay ang hiling na sana'y dumating ng araw na wala ng wildlife na kailangang ikulong at i-rescue. Sa video ito, hawak ng isang vlogger ang isang tarsier. Bukod sa hawak niya, meron pang isang maliit na tarsier na nakakapit sa sanga. Namaya pa, dinakma rin ng kasama niyang vlogger ang batang tarsier. Smile, baby! Smile! Smile, baby! Ayon sa mga vlogger, nakita nila ang mga tarsier habang nagtatapas ng puno at naglilinis sa lugar. Pinakawalan din nila ito pagkatapos. Pero ang ginawang panggagambala ng mga vlogger ay maaaring magbigay ng stress sa mga tarsier. Ayon sa batas ang RA 9147, ipinagbabawal ang paghuli ng mga wildlife. Pinuntahan ng Enforcement Division ng DNR Soc Sergeant ang lugar para imbestigahan ang nangyari. It is for the purpose of promoting the preservation, raising the awareness. That's fine. Ito kasi lumalabas na pinaglaruan nila yung wildlife. At least medyo maipakita natin sa mga mamamayan na hindi pwede itong gawin. Nag-file na ng kaso ang otoridad sa mga vlogger upang panagutin sa kanilang ginawa. Smile! Sa wild, madali silang magambala. Lumilipat-lipat sila ng puno para makaiwas sa mga kaaway. Mabilis ma-stress ang mga tarsier. Sa pag-aaral, maaari silang mag-suicide. Endemic o sa Pilipinas lang sila matatagpuan. Near-threatened o kumakaunti na ang kanilang bilang, kaya pinoprotektahan ang kanilang lahi. Paulit-ulit naming paalala kung makaengkwentro ng wildlife,
mas makakabuting hayaan na lang sila sa natural nilang tirahan. Malaga sa mga bayawak ang kanilang buntot. Pero sino mag-aakala na ang parting ito na kanilang katawan may taglay palang kakaibang lakas? Nakita niya yung kamay ko nasa taas, kaya yung level ng buntot niya, tinataas niya palalo. Para kang nalatigon nito. Sa bidyong ito, kumpul-kumpul ang mga tao. Ang kanilang pinagkakagulahan, isa palang bayawak na halos kasing haba ng 2 taong gulang na bata. Nandito tayo ngayon sa Santa Cruz, Laguna, no? And may nakuha tayong balita na may nahuli daw yung mga mangisda na isang bayawak, akala nila buhaya. Kaya ito, puntahan natin. O yun, nakakulong. Mga nasa 8 kilos daw yung nung tinimbang nila. Oh, ayan, ang laki nga nito. Pagkakita pa lang sa amin ng bayawak, Tawag sa atin ito. Yun, grabe, oh. rinig din ang kanyang malakas na hiss o tunog. Defense mechanism niya ang ganitong behavior. Ibig sabihin, nakararamdam siya ng panganib. Paano nyo nahuli ito? Sa lambat po. Na-trap siya? Opo. Hindi po namin alam na nandun siya sa loob. Ito raw ang unang beses na nakakita sila ng bayawak sa fish pen kung saan sila nangingisda. Hindi magiging madali ang pagkuha ko sa kanya sa cage. Bawat hampas kasi ng kanyang buntot ay katumbas ng hagod ng isang latigo. Oh! Ito kaka-whip niya, nagkaroon na ng sugat yung mga buntot niya. Once na hawakan na siya, nagiging submissive na siya. Look at those digits are complete. Wala naman siyang tama. Hind legs. Malaman yung mga hita niya, no? These muscles are used for climbing trees, digging. Ito ay isang lalaki. Kayang humaba hanggang 1 metro ang buntot ng mga bayawak. Binubuo ito ng maliliit na buto at muscle. Sa lakas ng kanilang buntot, kaya nilang itumba ang kanilang prey. Sa aking ginawang assessment, fit for release naman ang lalaking bayawak. Davao del Sur, maagang nagpapaaraw ang isang Varanus kumingi o halo, isang uri ng endemic na bayawak sa Pilipinas. Nag-iipon siya ng lakas. Bago kasi siya makakakain, kailangan tawirin ang rumaragasang tubig para makatawid sa kanilang feeding site. Gamit ang kanilang buntot, kayang lumangoy ng mga bayawak ng hanggang 1 kilometro. Tumatagal din sila ng kalahating oras sa tubig. Kaya hindi nakapagtataka na ang bayawak sa Laguna de Bay kayang tumawid mula sa lupa. Parang ang layo ng dito, ng lupa dito. So, posibleng lumangoy yung bayawak na yun papunta dito sa mga fish pen na yan. Hindi maiwasan na mag-cruise ang landas nila ng mga tao. Pero ngayon, marami nang nakakaalam kung anong dapat gawin. Sa Rizal, isang bayawak ang na-rescue ni Geoffrey
sa takot na baka katayin ito. Kinakain kasi ng bayawak ang alagang manok ng kapitbahay. Iniligay niya muna ito sa aquarium at pinapakain. Gising siya. Ito yung tali niyo. Ayan. Kasalukuyan ng nakikipag-ugnayan si Geoffrey sa Penro, Rizal. Sa Quezon Province naman, isang batang bayawak ang naispatan sa loob ng isang bahay. Bayawak? No. Tingnan natin kung bayawak nga. It's a baby bayawak. Look at that. We are going to release this baby bayawak. Okay, dito natin siya pakakawalan. Yun. Sa aking ginawang assessment, fit for release naman ang lalaking bayawak. Kasama ang DNR, i-release na namin ang bayawak na nahuli namin ni Marvin sa isang protected area. Mga nakukuha natin ng mga wildlife, ideally, pagka nahuli sila sa isang area, dapat doon din sila i-release. Pero tulad ng pangamba natin lahat, na pag release natin kung saan sila nakuha, baka mahuli din ulit sila ng tao. It's time to release the monitor lizard na nakuha natin sa may Santa Cruz, Laguna. Puputulin ko na itong tali sa bewang niya. Maganda pang pangangatawan niya. Even though hindi pa siya makahanap ng pagkain dito in the next few days, may storage siya. May baon siya. Dahan-dahan siyang gumagalaw. Inalabas siya yung dila niya. Inaalam niya yung kanyang surrounding, Sandata ng mga bayawak ang kanilang buntot. Pero higit pa roon, ang parteng ito ng kanilang katawan. Importante para sa kanilang paglalakbay